Mula kay Philippines Trending News. Oy, kakapasok lang, pinalusob sabay-sabay. Amerika, Japan, Australia, tinapos ang China. Pinas, may NATO na. Sabing ganun, NATO mga kapatid, no? North Atlantic Treaty Organization to eh. So aalamin natin yan mga tol at bibigyan natin to ng reaction video and commentary. Bago ang lahat, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe Pilipinas o Philippines Trending News at kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng commentary, reaction, criticism, opinion at kung ano-ano pa, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. So wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Matagumpay ang sanib puwersang ikinasang Multilateral Maritime Cooperative Activity ng Pilipinas kasama ng Estados Unidos, Australia at Japan sa loob yan ng Exclusive Economic Zone ng ating bansa, partikular na sa may West Philippine Sea. Ito ay nilahukan ng Armed Forces of the Philippines, United States Indo-Pacific Command at gayon din ng Australian Defense Force at ng Japan Self-Defense Forces. Dito ay ginamit ng naturang mga bansa ang kanilang mga sasakyang pandagat at panghimpapawid na kinabibilangan niya ng BRP Gregorio del Pilar ng Pilipinas, ang BRP Antonio Luna at gayon din ang Wildcat Helicopter at BRP Valentin Diaz mula yan sa Philippine Navy, ang USS Mobile at P-8A Poseidon ng United States Navy, ang Royal Australian Navy His Majesty, gayon din yung Warramunga at Royal Australian Air Force P-8A Poseidon Maritime Patrol Aircraft. Kasama din dyan ang JS Akibuno mula naman yan sa Japan Maritime Self-Defense Forces. Kabilang sa mga isinagawang na mga ito sa naturang pagsasanay ay ang Communication Exercise, Division Tactics o ang Officer of the Watch Maneuver at Photo Exercise na pawang idinisenyo para mas paigtingin pa ang abilidad ng naturang mga bansa na magtrabaho at magtulungan na magkakasama sa mga operasyong may kinalaman sa maritime scenarios. Ayon naman kay Armed Forces of the Philippines Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad, ang naturang aktibidad ay nagpapakita lamang ng commitment ng mga kalahok na bansa sa pagpapatibay at pagpapalakas pa ng regional at international cooperation na bahagi yan ng kanilang pagsuporta sa isang bukas at malaya ng Indo-Pacific sa pamamagitan ng pagsasagawa ng interoperability exercises sa maritime domain. Miruin mo, 4 na bansa pa lang yan. Diba? Nangatal at nangatog na agad mga kapatid ang kanilang mga tuhod. Diba? Hindi pa sumasama dyan yung ibang mga bansa na nagbigay din ng suporta at nagpapahayag ng suporta nila dito sa South China Sea, mga kapatid. Dahil etong dagat na to ay inaangkin ng isang ganid, isang makasarili at sakim na bansa, mga tol. No, yun ang layunin nila kaya nagpalakas sila ng nagpalakas nagpalaki sila ng nagpalaki para kung ano man ang naisin nila mga tol ay makukuha nila sa pamamagitan ng pambabraso. Aba, hindi ganun yun. May proseso na dapat sundan, 'di ba? Para wala kang problema. Ang problema mga kapatid, sila mismo ang problema. 'Di ba? Ang dami nilang gustong agawing teritoryo mga kapatid, 'di ba? Ang dami nilang gusto. Palibasa kasi nagugutom na talaga 'di ba? Kaya ang dami nilang kailangang kuning resources para matugunan nila yung pangangailangan ng bansa nila. Paano mo masasabing maunlad ang ekonomiya? 'Di ba? Kung yung hindi na nga sa'yo, gusto mo pang kunin kasi kailangan mo. Kumbaga, ganun ka kadesperado. 4 na bansa pa lang yan. Pilipinas, US, Japan, at saka Australia. Yung India, nanggigigil na rin sa kanila, mga tol. Di ba? Meron pang iba, Germany, Czech Republic, di ba? Ang dami pang mga bansa, kung sasama pa dyan yung Taiwan, kalaban na rin nila yun. South Korea, Vietnam. Ang dami nilang kaaway mga tol 'Di ba? Paano mo masasabing palakaibigan sila? Well, siguro yung mga nationals nila palakaibigan kasi may mga naman tayo rito May mga Chinese naman tayo rito Chinese nationals naman tayo rito sa Pilipinas 'di ba? Okay naman din sila. Well, hindi tayo mga kapatid, hindi tayo galit sa lahi nila. Doon lang sa ginagawa ng kanilang gobyerno. Doon lang sa ginagawa ng komunistang bansa, mga tol. Kasi yung mga Chinese, mga Chekwa naman na nandirito, naman yan ang sinusundan nilang batas yung natin, ang tawag dito, demokrasyang bansa. Doon kasi sa kanila komunistang bansa yan
At saka may problema yung gobyerno nila, lalo na yung presidente nila, mga tol. Yun talagang punot dulo ng lahat, no? Kaya sabi ko nga nung nakaraan, inilalagay ng presidente nila sa kahihiyan yung bansa nila dahil sa pagiging ganid nila. Bukod pa rito ay kumpiyansa rin ang hukbong sandatahan na malaki rin ang may tutulong nito sa buong hanay ng kasundaluhan, partikular na sa kanilang capability development. Sa iba pa nating balita, ipinagkibit balikat na lamang ng Pilipinas sa mga panibagong aligasyon ng bansang China laban sa ating bansa matapos ang ginawa nitong multilateral maritime cooperative activity dyan sa West Philippine Sea, katuwang ang bansang Japan, Australia at ang Estados Unidos. Ito ay bilang tugon ng naturang kagawaran kasunod na rin ng panibagong pag-aakusa ng China na paglabag umano sa Code of Conduct of Parties ang naturang aktibidad na sumasagasa umano sa kanilang karapatan at soberanya sa naturang lugar na nasa loob naman ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Kaya nga wala namang say-sayo pinagsasasabi ng China. Sumasagasa sa kanilang karapatan at soberanya. Di ba? Hindi naman nila soberanya yan. Wala naman silang pinangahawakan dokumento. Talo nga sila dun sa Permanent Court of Arbitration. Di ba? Hindi naman kinikilala ng UNCLOS. Di ba? United Nations Convention of the Law on the Law of the Sea. Hindi naman kinikilala yung claim nila. Hindi rin kinikilala ang International Community International Court. So ano sinasagasaan? Imaginary line nila. Napilit namang kinakamkam ng higanting bansang China. Git pa ni Defense Secretary git pa nitong Defense Spokesman na si Director Arsenio Andolong, hindi show of force ang ginawang aktibidad ng ating bansa kasamang iba pang mga nasyon sa naturang pinag-aagawang teritoryo. Anya, walang masama sa isinagawang aktibidad ng Pilipinas kasama ang mga kaalyansa nitong bansa sa naturang lugar sapagkat ito naman anya ay alinsunod pa rin kung anong nakasaad sa international law. Yeah. Ayon pa kay Andolong, ito ay nagpapakita lamang ng pagkakaisa at turma lamang anya ang ginagawang ito ng lahat ng mga sibilisadong bansa sa buong daigdig. Ngunit bahala na lamang umano ang China kung ano ang nais nilang maging interpretasyon sa naturang mga aktibidad. Problema na nila yon. Samantala ay naniniwala pa ang opisyal na ang importante ay ginagawa ng ating bansa ang ganitong uri ng mga aktibidad sa ngalan pa rin ng pambansang interes ng ating bansa sa layunin na palakasin pa ang kakayahan at kapabilidad ng ating hanay ng mga sundalo sa pamamagitan ng pakikipagtulungan o cooperation doon sa ibang mga kalyado nating bansa sa iba't ibang sulok ng daigdig. Biruin mo nung nakaraan 6 na taon, may nangyari bang ganyan? Wala, inaaway Inaaway yung Western countries, mga tol Inaaway lahat pinagtabo yan Sigurado mga sangkay, mag-aalburuto na naman ngayon ang China. Dahil alam nyo ba na ang Japan, Pilipinas, Amerika at Australia mga sangkay nagsanib puwersa doon po sa West Philippine Sea at nag-umpisa na nga po at ang matindi, binalita na rin po ito sa international media. Ayan, Maritime Cooperative Nag-uusok na ilong ni Xi Jinping yan, sabay lumuluha. Activity ng Pilipinas, Australia, Japan at US sa EEZ ng bansa nagsimula na. Nako po. Parang nilusob ng nilusob ng Japan, Australia at Amerika, Pilipinas ang West Philippine Sea. No, tinignan nila kung asan yung sigang bansa doon na nanghaharang ng barko. Alam niyo yan, 'di ba, pag may bully sa iskinita, 'di ba? Tapos magtatawag yung laging binubuli. Yung laging binubuli, 'di ba, magtatawag siya ng mga kuya niya, mga mas malalaki, 'di ba? Tapos susugurin nila iskinita. Asan yung siga rito? Asan yung siga rito lagi nang haharang at nang babato? Oh, asan? Tapos biglang nagtago yung siga, hindi na nagpakita. Ganon ang ginawa ng 4 na bansa. Australia, Japan, at saka Amerika. Sinamahan nila yung Pilipinas. Sinamahan nila sa West Philippine Sea, naglibot sila doon, naglayag. Oh, kasama nung 3 kuya. Oh, asan dito yung nang bubula sa iyo, kapatid. 'Di ba? Yung Pilipinas, no. Asan yung nang bubula sa iyo rito? Andun nakabadyag sa malayo. Hindi makalapit at takot Magagalit po nito mga sangkay. Kahapon po ito nag-start at maging ang international media, binalita na rin po ito. Tingnan po muna natin ito mga sangkay.
Japan, Australia, and Philippines held a maritime exercise in the South China Sea. The Indian to Indian. drills are aimed at supporting a free and open Indo-Pacific against the backdrop of China's growing assertiveness in the region. And in response to the drills, China also conducted air and sea patrols in the disputed waters. Uy, talagang ayaw magpatalo ng China, no? The one-day maritime exercise of the four countries involved warships, including the littoral combat ship USS Mobile, Australian frigate HMAS. Ang dami, tingnan nyo, oh. Alam nyo mga sangkay, kung mayroon lang talaga gagamitan yung Pilipinas na mga kagaya niyan, yung mga warships na marami, hindi natin kakailanganin yung tulong ng ibang mga bansa kung noon pa natin yan ginawa eh. So nga lang kasi, sad to say, but this is the truth. Ang mga politiko noon, mga sangkay, naging busy po sa pamumulitika na nakalimutan po nila itong West Philippine Sea. Nasakop po dito sa tinatawag na exclusive economic zone. Kaya ako, wala akong masyadong inaanong politika eh. Politiko. Wala akong masyadong, hindi, actually wala talaga. No? Sinusuportahan ko lang kung okay yung ginagawa. Pag hindi okay ang ginagawa, hindi. No? Hindi tayo loyal sa mga politics na yan. Kay Marcos, kay Duterte, o sa kahit na sino pa. Hindi naman natin kailangan maging loyal sa kanila mga tol eh. Diba? Nagkakamali rin yung mga yan. May mga maling desisyon din yan na minsan ay hindi nakakaganda sa bansa. Pero kung may tama naman silang mga ginagawa, bakit hindi natin suportahan, diba? Bakit hindi natin palakpakan? Kung ang ginagawa naman ng mga nasa gobyerno ngayon na binoto rin naman natin mga tol, para naman sa interest mismo ng Pilipinas, di mabuti. Kung pansariling interest lang nila, hindi mabuti. Diba? Ng Pilipinas. Warmonger and Japanese destroyer JS Akibono, along with two Philippine warships. The exercises involved submarine warfare training and communication activities in Manila's exclusive economic zone. A Chinese statement mentioned that it has also organized the patrols and all-day military activities that disrupt the South China Sea, which are under control. However, it did not mention the United States or the joint exercises. According to a joint statement by the four security partners, the drills strengthen the interoperability of the country's armed forces. Without mentioning Beijing, the four countries reaffirmed their position that the 2016 South China Sea Arbitral Tribunal Award is legally binding. Remember, this is the ruling that stated that China's claims in South China Sea have no... Ay ano, kung meron tayong ganyan, mga No basis. worship, no, sana hindi tayo mababasta-basta ng China. Wala hindi matagal pa bago tayo magkakaroon ng ganyan, di ba? Hindi pa naman ganun kaunlad ekonomiya natin at saka yung mga budget natin, mga tol. Kulang na kulang talaga, di ba? Wala medyo matagal-tagal pa, mga ilang dekada pa, baka 100 taon pa abutin. Maliban na lang kung talagang merong isang presidente na uupo ng pangmatagalan, hindi yung 6 years lang mga tol. Yun ang pangit din kasi mga tol sa totoo lang dito sa atin. Yun din ang pangit mga tol 6 years, tapos hindi na pwedeng tumakbo ulit. Kasi kung hindi magawa ng presidente yung lahat ng plano niya sa loob ng 6 na taon dahil maikli lang naman yun. Tapos papalitan ng bago, tapos hindi ipagpapatuloy yung mga nasimulan na niya at iba naman ng alituntunin, wala. 'Di ba? Halimbawa na lang dito sa mga foreign policy. Kung ang isang bansa is magpapaalipin o magpapakatuta sa isang bansang ganito na mahilig mang-angkin, anong sasapitin ng Pilipinas pag gano'n ang mangyayari, di ba? So wala talaga Well anyway, putulin na natin to mga tol. Alam naman na natin yung balita tungkol dito, yung maritime patrol nitong 4 na bansa na to. Ano masasabi mo rito sa videong napanood natin mga kapatid? Pwede kang magbigay ng komento sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.